teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan, tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos, nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa, ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita, wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama, kahit sa gitna ng problema. Hindi ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan, tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos, nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa, ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita, wala na akong mahilig pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama, kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan, huwag pababayaan, yan ang samo ko, O Jesus. Huwag mo kong iiwan, huwag pababayaan, yan ang samo ko, O Jesus. Jesus, kailangan kita, wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama, pupuri sasambahin kita, pupuri sasambahin kita, pupuri sasambahin kita. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Good morning sa lahat. Good morning po sa ating lahat. Amen. So, narito ulit tayo mga kapatid. Patuloy ang pag-aaral natin tungkol doon sa natatanging virtues na binigay sa atin ng Diyos sa mga believer. Nasa ika-4 na portion na tayo. Ito nga po yung waiting and watching. Very exclusive na virtues na binigay sa atin ng ating Panginoon. Pero bago po tayo pumunta na sa ating pag-aaral, atin muna pong, I think we should pray first, Minister? Sige po. Please, meron po tayong guest ngayon. Maraming salamat po sa kagalakan sa umagang ito. Unang-una po ay kami narito sa iyong piling, ang iyong presensya ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng karunungan at tapang upang patuloy na mamuhay ng may pananampalataya. Sa umagang ito, samahan mo kami, hindi lang kami ni Pastor, kundi lahat ng nakikinig at nanonood sa sandaling ito. Mapagyaman ang buhay espiritual, makatanggap ng pagpapala mula sa iyong mga banal na salita. Be with us, Father, and by the power of your Spirit, speak to your people. We're all listening. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang ating memory verse for the week ay hango doon sa Isaiah 26 verse 3 sa New King James Version.
You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. Purihin ang Diyos. Sa Tagalog ay Isaiah 26:3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. Titiwala. Yes, Lord. Salamat sa kapayapaan. In Jesus' name, Amen. Awit muna tayo, Pastor. Sige, ninenervyos ka eh. Abit muna tayo. Nais kong sa bawat sandali ikaw ay papurihan. Nais kong sa bawat oras ika'y pasalamatan. Nais kong sa bawat araw sambahin ang iyong pangalan. Jesus, hayaan mo ika'y aking paglingkuran. Nais kong sa bawat sandali ikaw ay papurihan. Nais kong sa bawat oras ika'y pasalamatan. Nais kong sa bawat araw sambahin ang iyong pangalan. Jesus, hayaan mo ika'y aking paglingkuran. Habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik, hayaan mo awitan ka at sambahin bawat saglit habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Puspusin mo ang puso ko ng banal na pananabik habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Hayaan mong awitan ka at sambahin bawat saglit habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Puspusin mo ang puso ko ng banal na pananabik habang ako'y naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Praise the Lord. Beautiful song. Thank you, Lord. Alam mo ba, Pastor, na noong Saturday, Opo. habang kinakantayan ng ating mga angels of God,
Oo, ako'y napapaiyak. Alam mo kung bakit? Bakit ho? Hindi ko magawa yung sinasabi doon. Pumapalya ako. Lahat naman ho. Thank you, Lord, for your support. Hallelujah. So, Lahat naman ho. thank you. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yung pagkanta pwedeng ma-perfect pero tayo Diyos lang nakakaalam. Oo, kaya ulit-ulitin na lang para ipaalam Thank sa you, atin. Lord. So, yung pong awiting yun ay, yun po ang buod ng ating pag-aaral. Ito po tungkol doon sa paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ito nga pong last portion natin, hindi na last portion. Sige nga po, recap tayo. Mula doon sa Psalms 96, binigyan tayo ng lead ng Lord na ang tunay na mananampalataya ay worshiping people, witnessing people, at ang pang-tatlo, pang-apat, ito po yung mga waiting people for the Lord and watching people. So, yun po ang ating pag-aaral. At para po sa ating verse for today, actually ito po yung buong Marcos 13. Pero babasahin lang po na natin dun sa 14 hanggang doon sa 27, 37. So, Lord, again, kami po ay samahan mo mula pagbabasa hanggang sa pagme-meditate between the line para po ito'y maging kalugod-lugod sa iyo at samahan kami ng Espiritu Santo sa pagpapahayag ng iyong kalooban. Pardon the power of your word. Sa verse 14, kapag nakita na ninyo ang kasuklam-suklam na kalapastangan na nasa dakong di dapat kalagyan, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Hodea ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawaawa ang mga magdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyong huwag ning mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula na likhain ng Diyos ang sanlibutan. At hindi na muling mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Panginoon ang mga araw na iyon, walang sino mang makakaligtas. Sa palit, alang-alang sa kanyang mga hinirang, pinaikli niya ang mga iyon. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o kay naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap na propeta. Magpapakilala sila ng mga himala at mga kababalaghang upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay nito bago pa man ito mangyari. Takbo po tayo doon sa verse 28 at ang sabi ganito, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya ay halos narito na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Sa verse 32, ngunit walang nakakaalam ng araw o oras na iyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak ng ama, anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahalan ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinabi ko sa lahat, maging handa kayo. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Again mga kapatid, ito po ay doon sa series natin, almost panghuli na, tungkol doon sa twin virtues na binigay ng Diyos na nanatangi sa mga naniniwala na nanalig sa Kanya. We are given this gift of waiting the Lord and then watching all the things in between. So,
Siguro, Pastor, ako'y lagi na lamang na-recap ha, para humaba-haba pa ng kaunti. Yung last time around, last Tuesday, ang ating pong tinukoy ay yung isa sa virtues na ito, walang iba kundi yung paghihintay sa ating Panginoon, yung waiting. At nakita po natin doon sa wikang Griego, ang sabi po doon ay, ang wait daw ay kuwaba, Q-U-A-V-A-H. It means naka-intertwine tayo sa Spirit of God. So while we are waiting, the Lord is doing something. He's also waiting for something else. Like the rope, yung tulad po ng mga tali, ng mga lubid, a thread intertwined with other stronger thread is difficult to break. When we intertwine our lives with God, it is impossible for us to break. Mahirap po na tayo maputol, pagkat ang ating pong Diyos na ating kaakibat dito ay hindi mapuputol. He is unbreakable. Therefore, one becomes strong in waiting because your waiting has God on your side. So we can wait patiently. Isang assurance yan. Yun po sana pwede nating isa-uwi agad at maging ating guide na kung tayo po merong hinihintay, ay ang Diyos po ay ating kaagapay. Doon sa Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord will renew their strength. They will mount up as wings as eagles. They will run and not be weary, and they will walk and not faint. So, ano po bang ibig sabihin nito? Kalimitan kasi pagka pinag-uusapan yung second coming, para bang nakadikit agad doon ng tungkol sa kamatayan. So, sa mga tunay na mananampalataya, ang kamatayan na hindi dapat katakutan. Kasi ito ay ang kaganapan ng pangako ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan. Kapiling ng Ama, kapiling ng lahat ng mga saints, at yun po ay wala ng bagabag, all peace and joy and wit and worshiping. Thank you, Lord. Salamat, salamat, at magaganap yun sa atin. So, ito po tayo mga kapatid, at ating nga pong isa-isahin pa uli yung mga nakita natin nung last time around. So, ito po tayo, meron tayong objective na sa ating paghihintay, meron nga po tayo na from fear to faith, and then mapuspos tayo ng pananabik. Kasi yung po ang tunay na simbolo na ang sinasabi ng Diyos ay ating paniniwalaan. Kasi halos, ito na yung pangatlo, ang kanyang pangako na kanya namang ginawa na yung dalawa. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay namatay, umakyat sa langit, ay siya'y babalik sa tamang panahon. Yun po ang dapat nating panabikan. So again, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito ay napakahalaga ng tayo ay naghihintay din ng may pananabik. At ito pong Isaiah 40:31, ang ibig sabihin po nito ay wala. Ang ibig sabihin nito ay dahil tayo gabay natin ng Holy Spirit, patuloy pa rin yung ating paglingkod sa Kanya, yung ating pag-attend sa ating mga fellowship, yung ating pagsasama-sama ng ating maliliit na pananampalataya upang ating pong makamtan yung ating hinihiling para sa sarili, pang-family, pang-church, pang-buong bayan, pang-buong daigdig. So, ito po yung pa rin. Talagang ikaw ay nag-spend more time sa pag-aaral sa salita ng Diyos, pag-memorize nito, pag-meditate at pagsasagawa. Maraming salamat. Yung paghihintay ay isa napakagandang bagay na ginagawa nito ay nire-refine yung ating character. Yung ating nakuha last time around. It makes us into the people that God wants us to be. So, marami sa atin naka-stuck sa maraming problema paghihintay na mali naman. Halimbawa po, noong hindi naman itong bahag ito, Pastor, nung Undoy, doon yung ibubahan ng bumaha. Hindi ko nasasabihin ko saan lugar yun, sa may parting Quezon City. Meron ho doon na tumaas na. Bago pumunta sa tuhod, may dumaan na mga truck. At sakay na ho kayo, malakas ang pagtaas ng tubig. Ayaw sumakay. Iniintay ko si Lord. Dumating na sa second floor, yung baha. So may amphibious truck na doon. Sakay na ho kayo. Iniintay ko si Lord. Hanggang sa dumating na doon sa bubong, true to life ito, Pastor, ha? Hanggang dumating na sa bubong, alam nyo, ang sabi, iniintay ko si Lord. Nung dumating helicopter, sabi, yan na si Lord. Akyat na ako kasi galing daw langit. Ang detalye ng kwento ay totoo. Ginawa ko lamang doon sa pamamaraang yon
Kasi kumisan, ilang beses nang nagpadala si Lord, hindi mo pa rin matanggap at ang iyong ginugusto yung perfection. So, yun po ang kahalagahan ng paghintay na ang Diyos ay ating dapat na malaman na hindi siya nagpapabaya sa atin. So again, may magandang mangyayari sa ating mga paghihintay. Ang ating Diyos ay gumagalaw habang tayo naghihintay. Sabi nga natin na last time around, it is to increase our trust in God. Yung ating paghihintay ay wala naman yung iba kundi sa Diyos tayo mayroong pagtitiwala. Yun ang foundation noon. He uses waiting to increase our trust in Him and loosen our perceived control. Waiting reminds us we're at the mercy of our God. Literally, talagang sa Diyos lamang tayo aasa. Meron din isang lesson na nung ko lang natagpuan noong Tuesday. Ang sabi doon ay ito'y mayroong binabasag na hindi natin namamalayan para bagan sa marami. Mayroong nag-idolize doon sa perfection, doon ba sa productivity. Para ba't nangyayari ito? Hindi dapat ito mangyari. Oo, dapat ito ay maging perfect. Hindi dapat maging ganito ang pangyayari. So, meron tinatawag na idol of efficiency. Para bagang ayaw mong tanggapin ang nangyayari. Ang sinasabi ng Diyos ay, manahimik ka, ako ang bahala sa iyo. So, productivity. How much you get done defines your worth. And we can be guilty of making that an idol. By waiting destroys that. We cannot always maximize efficiency if we are waiting on God. Sa Diyos lamang umaasa. Huwag mong ilagay ang iyong isip na para bagang hindi dapat mangyari ito. Kaya yun no, isang napakaganda na ating maalaman din at tanggapin. So let us do good at tayo po ay papunta na doon sa kinakailangan maganap sa atin. Ang isa pang nagagawa ng waiting ay yung ating humility and patience. So it makes us humble, more humble. Kasi na-expose yung ating lack of control, it exposes also our weakness and vulnerability. At ngayon nga, God is in charge, we are not. Therefore, we have no reason of pride or boasting. Sa halip, we should embrace our weakness in the form of humility and approach God with a proper view of ourselves. Psalms 8:34, pinagmamasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan ng mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinusmus mo siya ng dangal at ng kaluwalhatian. Yun tayo, mga kapatid, ha? So, patience, humility, yun po ang nadidevelop sa atin. Akala ko noon pastor, akala ko matyagang tao. Para bagang matyaga. Pero itong mga huling araw, as we study and as we reflect on many things, the Word of God, hindi pala ako ganun ka-perfect, ka-patience. Impatient pa rin ako. Na-mention ko sa inyo na ako'y nagmamadali tungkol doon sa spiritual maturity ba? Pero parang sinasabi ko lamang, dagdag pa kayo yung tungkol sa aking mga apo, mga anak, pastor, para bagay yun ang hinihingi ko kay Lord. Yan yung sinasabi niyong idolatry of perfection. Idolatry of perfection. Yung Thank you, yung Lord. sabi niyo na, pero ako'y nagkukulang pa rin. Yun na nga, doon tayo minsan na minimeasure natin yung Yun na, ating oo. kaligtasan sa performance pa rin Oo, natin. at kinukumpare mo sa iyo, kinukumpare mo doon sa mga nakikita mong iba. Nag-judge No? tuloy tayo ng ibang tao. Oo nga, minister. So, thank you. Meron pang iba, kahit kumbaga sa thank you Lord na tayo, noong nakaraan naman ito, para baga ako'y nag-iintay na ako'y ma-recognize, mapasalamatan, mabanggit ang pangalan. It's waiting, pero very, very impatient. Salamat na break na sa akin yun. Na-break na sa akin yun. So, ito nga tayo mga kapatid. At ito naman tayo ngayon. So, yun na po tayo. Punta na tayo sa focus ng ating pag-aaral. Ito yung twin virtue ng waiting. Ito naman yung watching. Napakinggan na ba nyo? I think familiar tayo rito. Stop, look, and listen. Saan ba ito natin nakikita? Sa release ng trend. Sa mga crossing. Meron pa ba no? Wala na yata. Meron pa rin? Oo. Kami, familiar dyan. From here to Batangas, or from Batangas to here. Ilang crossing ng release ng trend. Manila to Bicol yun eh. At ang mga sasakyan pa noon, yung bang BLTB ko. Oo. Hindi
Ang ano doon ang pintuan doon ay all sides, meron all opening. Puro pintuan. At ano man ang mangyari, may nahuni man o wala, may nakabarman na kaganoon, yung konduktor, ay bababa yun at titingnan left and right. Stop, look, and then listen. Ayun pala, alam mo, Pastor, na yung palang slogan na yon ay dinaan sa contest pa noong isang malaking company ng train sa Amerika. Bigyan ako ng magandang slogan. Naglat siya ng pot money na $2,500. At itong stop, look, and listen, yun ang nanalo. A big portion of the $2,500. Na napakaganda nga naman. Yun din siguro ang magiging tema ng ating pag-aaral ngayon. Para sa atin, yung pag sinabing stop, yun ay wait. Huwag ka magdire-diretso. Kalmante ka. Wait ka, wait. Pagkatapos yung pag sinabing look, then look with your eyes. Watch. Ano ba nangyayari sa iyong anak o nangyayari sa iyo? And then listen, watch with your ears. Yun ang, kumbaga sa isang figure of speech natin gagamitin ngayon para po ating makita ang kahalagahan ng tatlong bagay na ito. Wait, look, and listen, and then proceed because the Lord will says, I'll be with you. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. So ito na nga tayo, ang atin pong topic ngayon ay tungkol doon sa pagwa-watch, yung pagbabantay. At aking po naimbita si Minister Ernie ay na rin sa sinasabi ng Lord na kami magtutuwa ngayon at siya po tutukoy doon sa ano ba yung iyong babantayan? Ano ba yung mga signs na nagsasabi sa atin na talagang ang Diyos ay malapit na? Mr. Ernie? Ayan, magandang umaga po muli sa ating lahat. Kwento muna, may kinalaman to sa ating pag-aaral. Sa isang prayer group, may bagong member noon. No? Nakakatuwa ho yun. Kasi may tumawag sa kanya, sabi, naku, Amare, magkita nga tayo. Bakit? May cancer ako. Alam niyo, sagot niya, naku, nakakainggit ka naman. Nagulat kami lang. Bakit so? Kanya nasabing makikita mo na si Lord. Wow. Hindi niya nakita yung cancer. Nakita niya yung Diyos na matagal ko nang nais na makita, mabuti ka pa makikita mo na. Ayun, may kinalaman doon sa ating pag-aaral ngayon. Kasi nga, hindi ako masyadong mag-explain. Pastor will do the reflecting and everything. I will just give the facts. Okay? Liwanahin ko. I will just give the facts. Wala ako kung i-interpret dito. I will give the facts and then ang kahalagahan po nito is it will expose the heart of the listener. Either may takot ka pagkatapos mong marinig ito or natutuwa ka. Kagaya nga po ng actually Sister Rose yun, na imbis na takot, natuwa siya. No? So ganun din po sa atin, itong facts na ito will bring us to a realization kung nasaan ka spiritually, kung ano ang relasyon mo sa Panginoon. And I'll be, as I go through this discussion, I'll be using more of Matthew 24 na alam naman natin, andun lahat halos yung pagtuturo tungkol sa mga huling araw. No? Ang tawag ko po dito ay signpost of the second coming or babala. Napakapalad natin mga mananampalataya kasi hindi tayo ginawang ignorante ng Diyos, ni Jesus, kung ano pangyayari. Maghahalaga po ito kasi ito inihayag niya sa mga mananampalataya. So dapat po talaga wala tayong takot kasi pag nangyayari yan, huwag kang matakot kasi sinabi na nga na mangyayari talaga yan. Ngayon, ang signpost po ay warning, no? Of an impending event. It shows what is going to happen or what should happen in the future. Hindi po kami magtatakil ng 1,000 years of reign, battle of Gog and Magog, battle of Arm. Hindi po kami pupunta doon. Unang-una po, kailangan po sa pag-aaral na ito, huwag tayong ma-divert sa pinaka-importanteng bagay na dapat natin gawin na i-discuss naman ni Pastor. I'll just be giving the signpost, ang mga nangyayari upang malaman natin kung itong mga pangyayaring ito ay may kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoon. At makikita nga po natin na malaking bagay po. In the biblical sense, signposts are unexpected or extraordinary events that make one stop, look, and listen, and take notice of God's presence and work
in the world, especially for the second coming. Okay, to warn people or us, in our case, to be forewarned of an impending events prior to second coming. Okay? So nabanggit ko na po ito na ang heart natin ay ma-expose dito. No? Basahin ko lang po. Our discussion will expose the heart of the listener. For an unbeliever, the second coming of Jesus is an impending disastrous event. Nakakatakot. Maraming hindi magandang pangyayari. Bakit po ito katatakutan ng hindi mananampalataya? Because it will bring the final and eternal judgment to those who rejected Jesus as their Lord and Savior. Meron hong tinatawag na panahon na what they call this, accountability. At kung ang isa ay hindi mananampalataya, ay talagang dapat matakot. Sa John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Dito po, ano po ba ang inaasahan natin dito? Ano ho ba itong judgment na tinatawag? Ang tawag po dito ay the Great White Throne. Okay? Isa po ito sa bahagi ng pagbabalik ng second coming. Gusto ko lang basahin sa Tagalog, at ito po ay sa Revelations 20:11-15. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at nang nakaupo doon, naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay pangalawang kamatayan. So ito po ang aabuti ng mga taong hindi nananampalataya. They will experience what they call the second death. Okay. Now, for the believers, Jesus' second coming is a much anticipated glorious event to bring about the completion of our salvation. Ang pagbabalik po ng Panginoong Yesus will bring about the final step of our salvation. And what is that? Glorification of the body. Okay? So, magkaiba po. 1 Corinthians 51:52, behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall all be changed. Ayan po ang sorry. Did I say 51? Okay. Okay, 1 Corinthians 15:51, 52. Opo, tama. 1 Corinthians 15:51, 52. So ito po, pinapakita sa atin na ang hinihintay natin ay ang last part ng ating salvation, which is the glorification of our body. Sa mga hindi mananampalataya po, makikita natin sa Revelations 21:8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyab ng apoy at asupre. At ito ang pangalawang kamatayan. Sa atin po, sa 1 Thessalonians 14, 15, 17 ay napakagandang pangitain. Ito po ang hinihintay natin. Kaya makita natin, it's a glorious experience for every believer. That's why we are, ang tawag dito, with anticipation. So talagang hindi lang naghihintay. Pag sinabi mo kasing anticipation, yung kanta natin, may pananabik, no? Para sana ngayon na, parang gano'n. No? 1 Thessalonians 4:15, 17. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng mga trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na
sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos ay tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. At sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So it's a beautiful, actually tawag natin dyan is grand reunion ng mga mananampalataya. Yun po ang inintay na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. So napakaganda pong pangitain para sa ating lahat. Okay? Nagabanggit ko na nga po kanina that we will not be going through the what they call this, sa mga mas malalalim na pag-aaral kasi sa totoo lang po, sabi nga ni Pastor kanina, ito lang ang sa ating pamumuhay, marami pang pagkukulang. Maganda ho yan, no? Actually, marami nagtanong, nakausap ko nga sa Pastor dito, at doon ako nakaunawa na ang daming sabi ng mga iba, ang dami na brother, nagtuturo ng ganito, ganyan. Maganda lahat yan. Kaya lang po, kung hindi tayo mag-iingat, baka ma-divert tayo doon. Marami na hong nang ganyan na doon na, yun ang binantayan, no? Napunta na kay sino pa yung ibang mga aside from the one in the Bible, nag-research na sila doon, nakalimutan nila yung i-discuss niyo mamaya na mas pinaka-importante. Kaya nga sa 2 Thessalonians dito, and may maganda ho akong babasahin, 2 Thessalonians, sandali lang po. Ayan. For the time will come, 2 Timothy 4:3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. So nalayo na dun sa mas mahalagang layunin ng pag-aaral ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, no? Kaya nga po, ang isang makita kong senaryo nito sa Bible ay sa Matthew 22:11-13. But when the king came into to see the guests, he saw a man who did not have on a wedding garment. So he said to him, "Friend, how did you come in here without a wedding garment?" And he was speechless. Okay? Then the king said to the servants, "Bind him hand and foot, take him away, and cast him into darkness. There will be weeping and gnashing of teeth." Ayan, ito isang nagbabantay din, pero nakalimutan ang dahilan kung bakit ibinigay ang lahat ng mga signpost na ito. Okay? So, dadako na po tayo sa signpost. Pag sinabi nga pong signpost ay mga warning signs. Okay? Para sa ating lahat. Basahin ko muna Luke 21:29-31. Then he spoke to them a parable, "Look at the fig tree and all the trees. When they are already budding, you see and know for yourself that summer is now near. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near." So dapat itong nakikita natin mga signposts na to should bring us to a deeper understanding of the purpose of our life and the meaning of our lives rather than continuously looking for more signs. Marami hong ganun ngayon, no? So mag-iingat, hindi ho masama yun. Hindi ho masama yung mas malalim na pag-aaral, pero may mas higit pong mahalagang dapat pagtuunan ng isang mananampalataya sa mga ganitong uri ng pag-aaral. Okay? At yun nga po yung pag-uusapan. Sabi po sa 2 Timothy 3:1, "But know this, that in the last days, perilous times will come." Ayan. So, marami pong signpost, pero bibigyan ko lang po ng emphasis yung mga nakikita natin based on facts and data. Para malaman natin na totoo na ba ito, meron na nga bang mga sign. Okay. Isa po dito, juvenile crimes continues to soar. Between 1984 and 1991, there was 160% increase in the murder rate for juvenile ages 14 to 17 and 68% increase from 1988 to 1992 for violent offenses committed by children. Ayun po, isang very specific sign. At nakita sa Amerika, marami po tayong narinig na ganyan na news, di ba? Mga anak na pinatay yung kanilang magulang mismo, pinagplanuhan, mga anak na hindi gumawa ng hindi maganda. In fact, no, napakarami na po ng ganitong mga balita. No? So ito yung panahon na makita natin na yung mga signs na sinasabi
ng ating Panginoon ay nagaganap na. And then also there is war and rumors of war. Sa Matthew 24:6 po natin yan makikita. Ano po ba ang nangyayari ngayon? No? The potential of current weaponry to cause mass destruction and death and the possibility of conflict on a global scale has made our day unique and dangerous and unprecedented in history. Alam po nating laging may gera, but the statistics and fact shows that there are more wars at ang mga napuproduce na mga weapons of war is more sophisticated. In fact, nag-iimbento na sila ngayon na ang mga lalaban para sa kanila ay mga robot na. AI na. AI. Okay, so mas sophisticated po. So there is more tension, no, because of this competition for weaponry. So marami pa po 'yun, pero 'yun lang po ang aking nais bigyan ng diin. False prophets, Matthew 24:23-24. Lagi pong binabanggit ni Pastor ito. Mayroon na po ngayong movement worldwide kung saan sila ay nagsasama-sama, iba-ibang relihiyon ho, Christian, Jewish, and Muslim. Yun po yung major. At invited po ang lahat kasi ang sinasabi nila, all religion leads to God. So maliwanag po na even within the church, meron na pong problema ng mga iglesia po na sumasama sa ganito, sa ganitong uri ng movement, na ipinapakita nila na hindi lang si Kristo ang daan. John 14:6, lagi po natin kailangan banggitin, no? I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Kaya nga ho, mapapansin ninyo, no? Kanina bang pangalan lagi na na-offend sila? Isa lang naman eh. It's always the name of Jesus. Okay? Ito po, Buddhism, Hinduism, spiritualism have been steadily increasing in Christian land and significant upsurge of witchcraft and Satan worship. Harapan na po ngayon. Nung araw, nahihiya na banggitin. Salamat po dito. Alam ko nung nagkaroon ng movement ng dito sa BF mismo, nagkaroon ng parang headquarter, satanic movement. Hindi ho tumagal, nawala. Salamat na lang. Pero sa ibang bansa po, especially sa mga developed nations, harapan na po ito. In fact, they're even confessing that they made a pact with Satan, and there is actually a big group in the States wherein there is an open worship of what we call satanic worship. On the good side, the preaching of the gospel, Matthew 24:14. Alam niyo bang audio and video recordings, printed materials are taking the gospel to places where it has never been heard. Biblical translators are putting the scriptures into more than 1,000 languages and dialects which have never had a translation of God's word. So makita po natin dito, marami na po ang makakarinig ng magandang balita even to the most remote places in the globe. Bakit po? Kasi nga po, makita natin ang pagkilos ng Diyos sa mga iglesia kung saan sila ay, ang kanilang pinaka-mission is to really spread the gospel to prints, to media. No? Kagaya rin po ng ginagawa natin dito. And because of technology. No? Yan po isang dahilan kaya napapabilis po yung pag-spread ng magandang balita because of technology. Meron pa pong isa dito, I will not go into details, but this is the restoration of Israel as a nation. Saan natin makikita ito? Jeremiah 16:14-15. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, that it shall no more be said, the Lord lives who brought up the children of Israel from the land of Egypt. But the Lord lives who brought up the children of Israel from the land of the north, and from all the land where he had driven them, for I will bring them back into their land, which I gave them to their fathers. When did that happen? Tandaan natin, no? Nawala ang nation. Sa kayo nakakita ng bansa na nawala, tapos bumalik uli. Walang gano'n, no? But in this case, nangyari po ito in 1948, Israel was declared as a nation for the first time since the Babylonian captivity in 597 BC. So imagine, no, pati ho yung kanilang currency, pati yung kanilang language na nawala, ibinalik po ng Panginoon yun. No? Kaya it's a very clear sign. At kaya nga po, kung napapansin nyo, naalala nyo yung the fall of the Wall of Berlin, no?
Alam niyo bakit kailangan bumagsak yun? Ang daming Hudyo doon. And people, Israelites, Jews from all over the world are coming back, no, Amen. to Israel. So isa hong sign yan na talagang malinaw para sa atin. Itong fulfillment of Joel's prophecy ay very, very significant sa ating mga charismatic. At lagi po natin ginagamit ito. Joel 2:28, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions." No? Kung mapapansin nyo, hindi tayo mga graduate ng Bible school. I mean, formally. Although later on, talagang we really studied the scriptures. Pero marami po, and this is a phenomena kasi ito po yung nangyari na mga ordinaryong tao na kagaya ko at kagaya ninyo, nag-iwan ng mga trabaho, tinalikuran ang mundo, at ngayon ay naglilingkod sa Diyos. Tulad ni na Pedro, ni na Andres. Opo, Ni nagsimula John, po sa kanila, James. at in the modern times, makita natin, tayo po ito. No? Sa pamamagitan nga po ng charismatic movement, marami pong mga civilian ang nag-volunteer at maging worker. No? And it's a continuing process na nangyayari ngayon. Sabi pa dito, the love of many will grow cold. Matthew 24:12. No? Pakinggan po natin ito. In 1999, over 20% of the world's population does not claim any allegiance to any religion. Imagine that, no? 20% of the world's population, 1999 pa po ito, does not claim any allegiance to any religion. Most are agnostic and others are atheists. Sa States po ngayon, marami pong mga, especially young people, ito sinasabi nila, I am my own God and my truth is my truth. Huwag mong baguhin ito. So may kanya-kanya na po sila ngayong filosofiya. They do not subscribe to our doctrine, to Christian doctrine, that Christ is the only way to salvation. Ano? At hindi lang po yan, ano? Sabi nga, many churches which at one time preached the fundamentals of Christianity, which is new birth, life without sin, have changed their doctrine. Lagi yung binabanggit ni Pastor Alex yan na ang dami na pong so-called Christian churches na hindi na po nagsusubscribe sa basic doctrine of Christianity. No? They have compromised their doctrine, they have compromised the church itself. So, kitang-kita po natin yung mga nangyayari na binibigay na po sa atin ng Panginoon. Ito nga pong they have a form of godliness but denying its power. Ano ba uso ngayon? Prosperity preaching. May mga church na who actually have same-sex marriages. Okay? And many deviate from fundamental Christian doctrine. Bakit po binabanggit sa atin to? Para sa atin to, mag-ingat tayo. No? Hindi porket may hawak ng Bible, hindi porket may hawak sinabing Christian sila, kailangan ma-discern natin talaga kung ito ba ay nanggagaling, ang turo bang ito ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kasi nga, marami na nga pong tinatawag na false teachers. Nakakita rin po ako ng tinatawag na sign from Daniel, no? Daniel 12:4. Sabi dito, but you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. So maliwanag po sa Daniel 12:4, sabi niya, bago dumating ang huling mga araw or the end of times, ito yung isang prophecy. There will be increase of knowledge. At kitang-kita po natin ngayon yan. Okay? Knowledge would be increased in the last days. The internet allows instant access to unlimited information. Anong kailangan mo? Pindutin mo lang si Mr. Google. Andiyan na. Anong information? Noong araw, magre-research ka. Kala may encyclopedia ka. Ngayon nga ano ba ang oras ngayon sa Amerika? Ano ba? Anything. So, ito po yung nangyayari na, no? Training, AI development is on its staggering phase. Nung araw po, nung maliliit tayo, sa comics, nakikita lang natin yung kotse na lumilipad. Di ba? May mga robot, di ba? Ano lang ho yun? Kumbaga, sabihin na natin, fantasy. Flash Gordon. Okay. Sabihin po, yung technology na nakita natin noon sa comics,
Na comics lang, fantasy. Ngayon, no, lumilipad ng eroplano, di ba? Ang mga tao mismo nakakalipad mag-isa because of so many inventions, no? Listen, training in technology is emphasized. The last 50 years lang po ito, have been marked by incredible innovation and transformation. From the rise of personal computing and the internet to the proliferation of mobile devices and the dawn of artificial intelligence, technology has reshaped every aspect of our lives. Totoo po yun. Cellphone lang, binago na ang buhay ng marami. May mga nagrereklamo ng mga magulang, hindi na kami nag-uusap sa bahay. Kasi dahil sa cellphone na yan, lagi na lang doon nakatutok yung aking mga anak. So yung yung mismong lifestyle, no, because of technology, nabago po, no? Tayo nga medyo may edad, nasashock tayo sa mga nakikita natin ngayon. Di ba? Paano, ano nangyari? Yan na nga po siya na technology is now reshaping our lives. Kaya mahalaga kong pakinggan natin yung pagtuturo mamaya ni Pastor upang hindi tayo madala doon, okay? Increase in travel, yun nga po sa Daniel 12:4. Air travels increased by leaps and bounds. The earth has become smaller and the airline industry predicted a continuous increase in international air travel. Pastor, sino ho nakakapagbiyahe nung araw? Mayayaman lang. Right? Amen. Mayayaman lang. Ngayon, napakaliit ng mundo. Kasi ultimo yung mga ordinaryong tao, no, because of the budget fare, nakakapunta na kahit saan. Nag-iipon lang. Di ba? Nung araw, walang ganyan. Pag nag-travel ka nung araw, mga naka-Amerikana and everything. Ngayon, naka-shorts na. Bakit po? Kasi it has become a regular, normal activity. No? So makita natin na yung sinasabi ni Daniel ay nagkatotoo. So finally po, warning po ito bago ko ibigay kay Pastor JB, Matthew 24:38-39. For in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came, take them away, so also will the coming of the Son. So sa madaling salita po, hindi natin alam kailan darating ito, pero salamat na lang sa ating Panginoon, binigyan tayo ng mga warnings, and if we are in Christ, hindi po dapat takot ang siyang mangibabaw sa ating mundo. Yung sinasabi niyo nga kanina, mas desire pa, na mas makasunod pa, na mas makakilala pa, yun po dapat ang maging pinaka-motivation natin sa ating narinig sa umagang ito. Maraming salamat Thank you, po. Lord. Thank you, Lord. God bless you. Ano lang, yung sinasabi natin na dito lumalabas yung mga false teachers, false prophet, yung lesson na ito, sa iba ito'y nakakatakot na. Sa iba naman, ito ay ginagawa nilang para bang pamamaraan upang ma-emphasize yung kanilang leadership, yung kanilang kaalaman. Kaya ko sinasite ito, most especially nung pagpasok ng year 2000, kung maalala mo, Minister, ginamit ito ng ilang leaders of the church upang ang tao, ang kanilang nasasakupan, ay bigyan ng warning. Sa oras na ito, sa araw na yon, darating na si Kristo, magugunaw na ang mundo. So ano kanilang ginawa? Marami sa Amerika, pati sa Pilipinas, siguro yung nabalitaan mo rin yon. So tagpo-tagpo tayo doon sa lugar na yon, kalimitan sa bundok, kalimitan to sa General Assembly area. So doon tayo, walang aalis, magpapasting tayo, magpe-pray tayo, at darating ang Diyos, eksakto, para bang kinumpute. Pinakitang meron silang direct na relasyon kay Lord. Sabi ni si Kristo, hindi alam ano nangyari. Nang dumating yung oras na yon, wala nangyari. At para hindi mapahiya, ang ginawa ay sa pamaraan na tapos ang mundo sa kanila, pinainom ng lason yung mga members. Nabalitaan mo ba yun? Massacre po yan. Massacre yun, ano? Pero yung leader, yung isa ilan doon, ginawa rin yun. Talagang naganap sa pamamaraan nila. Patapos na ang kanilang buhay. Pero hindi pamamaraan ni Kristo. Hindi pamamaraan ng Diyos. Yung mga nangyayari ngayon, na tulad nga ng unusual events sa paligid, di ba, Minister? Ito, gustong sakupin uli ito. Ito, may gera na. Ito, nakakatakot. Yung mga anak ko, sabi ko, hindi ako sasama puntang North Korea.
Baka pagpunta natin doon, South Korea, baka ito yung pabubombahin yan. Nakakatakot na yan. Biro ko lang naman yun. Pero sila ay tumuloy. Hindi naman mangyayari yan sa mga anak ng Diyos. So yun ang nakikita natin. Yung bang nakapokus ka doon sa mga signs na yon, hindi mo nakita na ang Diyos ay nandyan. Sabi nga, isa kong nabasa, huwag kayong matakot sa mga missile. Sabi, bakit ho? Kasi ang missile ginawa ng tao. Hindi gugunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng ginawa ng tao. Yan ay sa pamamagitan, fire. Di ba? Pagkakasabi doon. Hindi ko rin alam. Pero basta, doon lang tayo. This is just a sign. Yan ang sinasabi sa ating pag-aaral. At kaya nga po, mga kapatid, itutuloy na natin. Pamaya natin batiin yung mga may kaarawan. Sige po. Brother, sige po. So, ito nga kanyang sinasabi at gumamit ang ating Panginoon ng parabola at ito'y tungkol doon sa fig tree. Yung fig tree, pagka nga naman yan ay winter, talagang taglamig, ay wala yung kadahon-dahon. Pagkatapos pag yan ay nagkakameron na ng kaunting init, yung kasing sap daw niyan, umaakyat na sa mga dried branches niya and twigs. Doon ngayon makakadahon. At yun ay alam na alam ng mga Israelita kasi sa kanila marami ang fig tree. Para pastor do sa ating, ano ba kung anong katulad ng fig tree sa Pilipinas? Na kapag ganong panahon ay may dahon, pagka ganong panahon ay, ayan, sinigwelas pala. Oo. Pagka sinigwelas ay, nariyan na ang bunga, matatanggal na ang mga dahon. Yun. At ito naman, ang sinasabi, pagka merong mainit sa lugar na yon sa kanluran, magkakameron na ngayon ng malamig na panahon. Parang gano'n, no? So these are all sa tao, basang-basa nila because yun na nangyayari. Pero sinasabi ng Diyos, pag-ingatan ninyo itong aking sinasabi sa inyo. Mayroong mga patatandaang sinabi na nga, katulad ng sinabi ni Minister, at ito'y nagaganap sa atin, mga kapatid. Yung sinasabi ko kanina, mga unusual war, pagkatapos yung mga natural disasters, pambihira ngayon ng natural disasters. Pero mga kapatid, tulad ng ating nasabi na noon, ang tungkol po sa kamatayan ay hindi lamang sa group massacre na something like this, pero ito may individual, yung individual appointment. Kaya yun po isa rin sa ating pag-iingatan. Para pagharap mo sa Diyos, di ikaw ay welcome home, anak. Parang gano'n, no? Pero yung second coming, yun na po ang talagang tunay na hindi natin alam. Tulad ng kung kailan ang due natin. Hindi natin alam. At yun po ang ating dapat na paghandaan. So, ang sabi naman ng Diyos, hindi ko ito bibigay, yung mga sukdulang paghihirap na ito sa aking minamahal, nang hindi nila kakayanin. Sa ano yata yun? 1 Corinthians 10:13. So, in that manner, dito na tayo. Ang sabi nga natin ay, Jesus is saying na signs are not bad things. Kailangan magkameron ng signs. Katulad noong ng Sabado, kami maagang umalis at punta pa kami ng Lipa mula doon sa ating anniversary celebration. Masaya. Ang hindi masaya ay nung kami bumaba na, hindi namin alam kung saan kami lalabas. At kami hindi pamilyar doon sa South Mall. Mabuti na lang na si Brother Rick, tinuro sa amin na gano'n. Ang daming Paul's teacher. Sabi ni Sister Cora, dito sa kanan. Sabi niya sa namin, dito sa kaliwa. Sabi ko, hindi. Ito yung mga tindahan na nandoon. So, magtanong ka doon sa taga-roon. Pulis, saan po itong parking na ito? Signs are good. Do not enter, turn left, turn right, stop. Magagandang signs yan. Ang kaya lamang, pag ito yung misinterpret natin, mapopokus naman tayo doon sa puro signs. Yes. At yun nga, magdidevelop sa atin ng pagkatakot. Pag na-obsess tayo rito, magkakaroon tayo na lagi ka na lang nakabantay. Bubumbahin na kaya? Ano kaya mangyayari ito sa susunod na bagyong ito na babalik na naman? Pag napapunta ka doon, baka mawala ang iyong pagtingin doon kay Kristo na siyang nangangakong akong bahala sa iyo, no? So, yung looking for Jesus, yun ang kalimitang nagpe-paid. Yung sinasabi mo na mga extraordinary knowledge na binibigay sa tao, nakakalimutan na ng tao ang Diyos doon.
And Diyos hindi naman pumapayag. Sa ating mga cellphone, andun yung mga apps, andun din yung mga lesson, andun yung ating GMA. Kaya hindi papayag ang Diyos na basta na lamang manggulo, magwasak ang kaaway. Laging Meron ho siyang pamamaraan. meron lagi. siyang pamamaraanan. At maraming unbelievers love to talk about these things. Gustong-gusto nilang malaman yung, Oo. di ba? Marami ho dyan, unbelievers actually. Oo, yan ang nagtatanong. Paano nga ba yung pastor? Ano ba ang unang mangyayari? Ito ba yung 1,000 years of reign. of reign? Ito ba yung rapture? Nasaan ba yung Armageddon? Paano ba yung tunay na tayo ay pagsasama-samahin at sa great reunion? Maraming interesado doon. Pero pag sinabi mo na si Kristo ang bahala, wala eh. Nagpe-paid ang interest eh. Ang gusto nila parang madramang buhay. So, yun ang ating bibigyan ngayon ng pagpapahalaga na hindi tayo dapat mapapokus doon, kundi tayo dapat mapapokus kay Kristo. Salamat sa Diyos, ang ating simbahan ay nakapokus kay Kristo. Yes, thank you, Lord. I mean, nagsasabi na, bakit kayo ganyan? Bakit kayo ganon? Bakit kayo sabi ni Kristo, magsaya, celebrate life. 43 years na kami at still growing, ha? Kami magsasaya. Kikisig pa nga kami na mas kikisig pa. Di ba? Amen. Anong gagawin natin sa buhay na ito? Pero also, again, focus on Christ. This is for the glory of God. Yun ang palagi nang ipinaalala sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi ay, walang nakakaalam. Yun, pastor, ang napakahirap na maghintay. Walang nakakaalam. Halimbawa, ang sarap maghintay at mag-watch sa darating na Pasko. Ikaw ba'y naghihintay sa Paskong ito? Siyempre po. Aba, bakit? Ay, iba ho ang selebrasyon natin dito. Oo nga. At tapos fix na siya. At saka uulan ng biyaya sa Pasko, no? Kaya kayo medyo natutuwa ka dyan. So, okay. So, December 25. Okay. Ano pa? Ako, mga kapatid, I am confessing na naka-engross ako doon sa election sa Amerika sa November 5. Kasi I still believe, kami nga ng tatay ko mahilig sa ganito, whatever happens to America will affect all nations, including the Philippines. Kapag daw ang Amerika ay bumahin, humatsing, isa doon ang Pilipinas ay sisipunin. Hindi pa COVID, brother. Pag sinipon ng Amerika, tayo daw ay magkaka-COVID, sabi ni Minister Ali. Ibig sabihin, apektado tayo. So let's pray for the result. Kahit walang specific na candidate kang sasabihin. Let's pray for the result. Let the Lord guide them. And I believe, kasi America is still, mahal yan ng Diyos kasi siya ang kumukupkop sa Israel. At ang Israel ay hindi mamamaliw ang kanyang pagkalinga at pagmamahal dito. Kaya yun ang mga bagay. Pagdating ngayon sa second coming, kailan yan? Ang hirap. Naalala ko si Pastor Ray. Nako, Pastor Ray, kumusta po kayo dyan? Sister Tess. Si Pastor Ray, ang isa sa kwentong hindi ko makalimutan. Nandun daw ng general meeting ang mga generals ni Satan. At para nakita nilang, tayo nanghihina. Lumalakas ang charismatic movement. Lalo sa Pilipinas. Ano bang mabuti natin gawin? Sabi doon ng isa Pastor Ray, medyo hindi ko maalala yung iba. Ako ay magko-quote na lamang nung napapasok. Sabi ng iba, sabihin ninyo, napakainit sa impyerno. Sabi ni Satan daw hindi magiging effective kasi mainit din sa Pilipinas. Sabihin niyo na, eto, may COVID na naman. Sabihin niyo na, walang kwenta. Hindi rin yan. Wala. Matatalino na ngayon sila. Yun daw isang nagtaas ng kamay. Sabi, Master, sabihin natin, matagal pa ang pagdating ni Kristo. Yun, sabi ni Satanas, yun ang ating ipamamalita. Yun ang ating pagdalo sa kanilang mga usap-usapan. Matagal pa yan. Let's drink muna, dine and be merry, be happy. Tayo muna dito. At yun ang nagaganap. Kasi nga, akala ko ba 2024 years ago nang sinabi, bakit hindi pa rin nabalik? Kaya nga, sabi nga ni Satanas, matagal pa yan. 2 Peter 3:9, ano ba sabi doon? Ang Diyos ay hindi mabagal, hindi siya nagtatalosira sa kanyang pangako. Ito'y nagaganap kasi gusto niyang extend ang panahon upang marami makakilala sa kanya, magsisi at tunay na siya ay hanapin.
Yun ang ano dyan eh. And also Israel. Israel, by now, marami nagtatanong. Ano tanong ng maraming tao? Bakit kung ang Israel ay talagang mahal ng Diyos? Bakit hanggang ngayon, generally speaking, Israel is not accepting Jesus Christ as Lord and Savior? Yun ang mga ano nun eh. Yun ang mga tanong na, di apologetic tayo doon. Huwag muna yun ang ating pag-usapan. Pero still, talagang magaganap at magaganap yan. Kung kailan, hayaan nung ang Diyos na ang magdikta kung paano yan. Halimbawa lang, ilagay natin, Ministers, Kompi, maghanda na kayo. Sa katapusan, bago mag-undas, ihahabol yata tayo sa undas, darating na si Lord. Ano yung gagawin? Biro mong ihahabol tayo sa undas, ano yung gagawin? Ayun sabi na I will drink, dance, and be merry. Pagkatapos I will settle all my assets at ibibigay ko sa dapat kong pagbigyan. Ako'y magdo-donate. Si Minister Ali naman, kasi ito yung isang topic namin doon sa Minister Ali, tayo nagkatagpo-tagpo uli. Saan tayo nagkatagpo? Sa East, ano? Sabi ni Minister Ali, ano daw? Ano lang? Basta GMJ, nakaupo sa dyan. Pagkatapos, pagka yung mga assignment niya, pupuntahan pa rin niya. Pagkatapos, fellowship, Bible study, ganon. Texting, mga word of encouragement sa mga kaibigan. At, hindi yun ang pagkakasabi ni Minister Ali. May sinabi siyang isang professional nang sinabi, kung ano yung aking duty on a day-to-day basis, yun ang aking gagawin. Ginamit ko na lamang yung kay Minister Ali na ginagawa niya at ginagawa natin sa pang-araw-araw. So, wala yung darating sa katapusan ng Oktubre at sa November tayo ihahabol. Wala na yun. Ano bang kanta ni Pastor Romy dyan? May kanta si Pastor Romy dyan eh. Kung ano man ang nabalitaan, kung ano man ang nariyan, patuloy pa rin. Patuloy pa rin, pupurihin. Patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain, banal na ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain, Panginoong Jesus. Dahil dapat kang magtitiwala at aasa sa bawat salita mo, magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. Amen. Pati ba si Kristo hindi alam yan? Opo, kasi nasabihin niya, meron siya mga iniwanan sa langit na bilang Diyos. Sa lupa, something like omniscient characteristic of God, iniwanan niya sa Ama. Kaya nga, ang bawat action niya, magdadasal sa umaga, magdadasal sa gabi, consulting with the Father. Yun ang mga information. But by now, andun siya sa langit, alam niya kung kailan siya darating. And still, He's waiting for our response positively para marami ang sumalubog sa Kanya. Babalik ngayon ito sa ating mga kapatid, mga comfy brothers and sisters. It's about time na tayo ay talagang maghihinto. 2 Timothy 2:2. Pagkatapos ay Psalms 96. Keep on worshiping the Lord. Keep on witnessing. And then keep on watching sa iyong sarili, sa iyong pamilya. Ano nangyayari? Thank you, Lord. Kuha ba? Ay, salamat sa Diyos. So, yun po tayo. So, walang makakaalam ito. Na maging ang scriptures, sabihin man natin na ito ang mga mangyayari, pero kung kailan, wala pa rin. So much so, na lalo na ang science, na isang pinagmamalaki ng mga scientists, ng mga atheists, hindi nila makukompute yan. In the same manner that earthquake, hindi nila makukompute kung kailan darating. Hindi nila kakayanin yan. Yung typhoon, pwede pa via sa satellite. May mga darkening of areas doon sa satellite. So napipidik nila, ito darating si pare, si kumare at this time. Mag-e-enter, magko-cross, tapos puntang north, puntang south, magtutur, at ngayon, thank you Lord, wala na isang bagyo natin. So walang makakapagsabi na ito na ito, na ito na ito. Kaya nga mga kapatid, ang sinasabi sa atin ay, ang gusto ng Diyos ay preparation.
Hindi calculation. Pag ikit nag-calculate, wala. Hindi mo, wala talaga. At yun na may alam natin na yun nga ang magaganap. So again, mga kapatid, ano pa dapat nating pag-ukulan ng pansin dito? We can know all the signs, but if we are not looking for Jesus, we will miss heaven. Yun ay isang bagay. Wala nga kang mararating kung ang iyong pupuntahan ay yung mga natatakot ka, kung ikaw ay mahina pang pananampalataya, hindi ka makakapunta sa banal na pananabik na paghihintay sa Kanya. Mamimiss mo ang heaven. So ang sabi nga let those signs take care of themselves. Halaan nyo siya. At pagka ating pinatulan yan, pati tayo, pati ang kamag-anak natin, including our church, ay maapektuhan ito. Walang naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Thank you, Lord. So ano pang ating makikita po dito? Yung parable na maginamit doon yun naman ay parable of watchfulness. Talagang kailangan tayo ay mag-watch. Kasi naman pagka bara-bara na lamang, hindi rin yan kalulugdan ng ating Panginoon. So, we had our own work to do, and we will not be someone to return suddenly. Hindi natin pababayaan si Kristo yung magbalik na tayo ay nakahiga. Walang ginagawa. Huwag nating gagawin yon. Kahit nga, sino ba yung ating member na, kahit doon sa kanyang banig ng karamdaman, sabi kay, kumusta ka sister? Ito, di ako text lang ng text. Yung pino-forward mo sa akin, pino-forward ko sa kanila, lalo sa aking mga anak. May ginagawa for the glory of God. So, walang Kristiyano na idle. Lalong walang Kristiyano dapat ay lazy for the glory of God. Amen. Ang ganda po ng mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Ha? So, are you watching? Are you waiting? Or you are just waiting but not watching? Or you are watching but are not waiting? These two must be combined. Twin virtues na binigay sa atin ng ating Panginoon. God is watching us from a distance. Kanta ho yan. Kanta ba yun? Thank you, Lord. So, thank you, Lord, sa ating mga pag-aaral na ito. At ang sabi nga sa atin ay, Jesus told us to watch and to be ready when He comes. Be ready when He comes. Yun ang kanyang sinasabi, mga kapatid. Again, sabi nga ay, there will be no more opportunity for last-minute repentance or bargaining. On His second coming, wala na itong katulad na, Panginoon, isama po ako sa iyong paraiso. Yung kriminal na sa tabi ni Kristo, wala na yon. Ito immediately, pagpikit mo, hindi mo alam kung saan ka mumulat. Panalangin natin, ang huling pikit natin, pagmulat natin langit. Ang huling pikit, pagmungat langit. Though it's not that exacto na mangyayari. Kasi ang langit, ipiprepare pa natin. Piniprepare pa. Non-negotiable nga po ito sa 5 Non-negotiable yan. virgins. Ganun Yes. din. Yeah. Nagsara na sila ng pinto. So kaya, dapat tayo maging handa. Walang such thing na, Lord, one more time. Walang gano'n. Wala nang ganoon. Kasi very swift, very sudden. Wala ka nang pag-iisip dun eh. Kaya mga kapatid, habang tayo buhay, malakas, ay gawa natin ng lahat natin makakaya. Ang pag-ibig ng Diyos, sabi ay pinakadakila sa lahat. At ito hindi lang pagsabing, I love you, Lord. Ito yung pagpupuri sa Diyos sa mangitan ng ating sinasabi, ginagawa, iniisip para sa Kanyang kadakilaan, kapurihan. So again, inuulit natin, mahigit ng 2,000 taon nang ito'y sabihin ni Kristo sa Kanyang mga alagad. At ako'y babalik sa wakas ng panahon. Anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon ay talagang tama yung bulong sa akin. Matagal pa. Ang magandang dating dyan ay isipin natin na yung nakatakdang araw na yon, less 2,000 years na. At pamaya-maya, less 1 hour. Malapit na talaga. Hindi yung counted na, wala akong pakialam sa inyo 2,000, basta ako'y merong akin. Alam na ni Kristo kung kailan siya babalik sa atin. So, panghuli, kapatid, dun sa 2 Peter 3, 9, 11, yung naulit nga natin kanina, pero i-stretch natin hanggang 11. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Verse 10,
Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ang isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at ang mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan. At sikapin ninyong maging makadiyos. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Thank you, Lord. Nabasa ko na po yon. So, dapat tayo tumalikod, mga kapatid, at maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating maging buhay na ito. Sa pangalan ni Jesus, magaganap yan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Ay, may mga birthday. Yan Ang po, dami October birthday. 29, 2024. Pakilakihan lang po, hindi na makita. Ayan. Happy birthday to Brother Nixon Rivo, Sister Justine Aquino, Sister Abel, ganda naman pangalan nito. Abel ba? Abi? Ay, sorry, Abi pala. Sister Abi Bacani, Sister Michelle Ceremonia, Sister Margie Gonzalez, Sister Rosana Galletes, Sister Sabrina Kihanse, Sister Jasmine 14. Ayan. Happy birthday po sa bawat isa. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday uli sa ating mga kapatid. And for our last, we have our repeat new song of the week, Acts 4:12. Ito po ay kinompose ni Minister Ray Danganan. So magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po. Magkita-kita po muli tayo sa araw ng bukas po para sa Bible study and then continuous GMJ on Thursday and Friday. Salamat po. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, halagang sakdal taas. Gaano mang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kay Kristo lamang, batas
ligtas ng tao. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong na langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos, ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.